Patuloy ating pagsuporta sa halal industry, syempre, no, dahil ito ay, of course, marami sa mga produktong ito talagang sinusuportahan din ng iba't ibang mga grupo at tayo din, very healthy rin to para sa atin. Tama yan, Fee. Samantala, ang edukasyon po ay isa sa mga pinakamahalagang yaman na maaaring makamtan ng isang tao dahil ito ay nagbibigay daan sa pag-unlad, oportunidad at pag-usbong ng buhay ng isang tao. Ngunit sa kasalukuyang panahon, hindi ito madaling maabot para sa lahat. Kung kaya't ngayong umaga, isa pong scholarship program ang hatid ng lungsod ng Pasig para sa mga Pasigenyo. Kaya naman, para bigyan tayo ng detalye at kaalaman tungkol sa Pasig City Pag-asa Scholarship Program, makakapanayam po natin ngayong umaga ang Vice Mayor ng Pasig City na si Vice Mayor Robert Jaworski Jr. Good morning and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Vice Mayor Dodot. Good morning, Profi at Dayan. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin ngayon sa inyong programa. Alright. Sir, ano po ba yung mga pangunahing layunin ng programang Pag-asa Scholarship Program? Can you tell us more about this? Well, kasi ngayon ang sistema po ng ating pamahalaan, hindi lang po sa Pasig pero sa buong Pilipinas ay binibigyan prioridad ang pinakamatatalino o yung tinatawag po natin ranking. So dun sa mga estudyante natin nag-graduate ng pinakamagandang mga grado, sila po yung nabibigyan ng mga priority pagdating po sa scholarship programs. Pero napag-isip-isip po namin sa ating lungsod, paano naman po yung mga average students na talagang number one, kasama po sa pinakamahirap sa ating bayan na nagnanais din na mabigyan ng pagkakataon makapag-aral, lalong-lalo na makapagtapos sa kolehiyo. Sila rin dapat ang ating unahin at bibigyan ng pagkakataon para sila ay makapagtapos. Ito lang po siguro ang paraan para mabigyan natin ng katigilan o para matigil ang vicious cycle po ng kahirapan sa ating bansa. Kaya naisip po namin na unahin po natin ang pinakamahirap sa ating lungsod bilang qualification sa pag-aral ng tertiary level education at the college level po sa kanilang pag-aaral. Vice Mayor, ano po yung mga benepisyo at suporta na makukuha ng mga mag-aaral mula sa programang ito? As of this time po, we have a memorandum of agreement with two private universities or colleges. Ito po yung Pasig Catholic College at Arellano University sa lungsod ng Pasig, sa Canyogan, sa Barangay Canyogan. Meron po mga iba pang mga nag-a-apply ng memorandum agreements with the city kung saan po magbibigay ang aming lungsod ng 100% tuition fees, all service fees ng ating mga mag-aaral sa kanilang college tuition. Meron din pong allowances na makukuha mula po sa ating lungsod, mula po sa first year, freshman year, all the way po hanggang makatapos sila sa kanilang fourth year sa college until they get their diploma. Alright, so this is really a nice initiative, no, Fee? And maganda itong programa para sa mga estudyante and also the benefits that they can get from this. Pero Vice Mayor, paano po ba nagsimula ang idea na to para sa Pag-asa Scholarship Program at paano naging posible yung partnership between the pamahalaan po ng Pasig City at yung mga ibang universities and colleges sa Pasig para sa programang ito? Actually, nag-umpisa po ito many years ago, 20 years ago. Ako po ay former congressman sa lungsod ng Pasig. And nung time ko po na ako ay nasa Congress, so ginawa ko pong priority ang pagbibigay ng scholarship programs sa ating mga kababayan sa Pasig. At hindi ko po sinilip kung ano kanilang mga grado, basta sila ay naka-enroll sa any government or private institution na tertiary level at sila ay nangangailangan ng tulong, binibigay ko po yung sapat na tulong mula po sa ating social welfare or DSWD. At napansin ko po na napakarami yung na bagong buhay ng mga pamilyang nabigyan ng pagkakataon. So, napag-isip-isip po namin na itong pagkakataon na ito,
maigawa po namin ng isang talagang programa na institutionalized po dahil po sa isang ordinansa na aming pinasa, yung Ordinance number 47 Series of 2023, yearly po magkakaroon na po ng allocation for this particular purpose na nagbibigay ng scholarship targeting a minimum number of at least 2,000 members of mga kabataan ng aming lungsod na nag-graduate po mula po sa mga pampublikong na eskwelahan o high school sa lungsod ng Pasig at nagnanais nga na makapag-aral ng college or doon naman sa mga hindi po sabihin na natin handa para magka-college level, pwede rin po kayo mag-apply ng technical or vocational mga programs na i-offer din po ng whether it be government or private institutions at sasagutin pa rin po ng aming lungsod para sa kinabukasan ng ating mga kabataang Pasigueño. Alright, for sure, maganda pa yung reception dito, Vice Mayor. Pero gusto po rin namin malaman, no, para sa mga kabataang Pasigueño, ano po yung mga requirements para maging qualified? At para din po sa mga ka-RSP natin sa Pasig na interesado sa programang ito, paano po ba sila makakuha ng karagdagang detalye patungkol dito? Okay, ang requirements po natin, very basic. Number one, kailangan po naging residente kayo ng ating lungsod. Minimum po ng 2 taon. Kung hindi po kayo residente ng Pasig, pasensya na po, hindi po kayo mag-qualify. Number two, kailangan po, again, katulad ng sinabi ko po kanina, ang binibigyan po natin ng prioridad dito, hindi po yung pinakamagagaling o pinakamatatalino, pero ang pinakamahihirap. Ang priority po natin ngayon ay kailangan po ang household income nyo ay hindi po lalampas ng 30,000. Ibig po sabihin, ang kinikita ng mga magulang ay hindi po dapat lumampas ng 30,000 pesos every month. So pag kayo po ay minimum wage earners, ang mga magulang nyo, pasok po kayo dito. Again, ito po ay ang mga priority natin at binibigyan rin natin pong priority yung mga kasama sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o yung 4Ps program po ng ating national government. Yan po ay mga priorities para kayo ay makapag-apply. For Pasig City residents po na nais mag-avail nitong programang ito, please proceed po sa ating education unit sa City Hall. Hanapin nyo lang pong opisina ni Attorney Kat Villamin. And sa iba naman po na hindi po makapunta, look for information po sa ating PIO, Public Information Office ng Pasig City Government. And look for postings po para makapag-apply kayo online. Alright, once again, this is really a nice initiative from the Pasig City government to at least ease the burden of mga students, at least kahit yung mga fees, patulungan sila. Oo, di ba? At para makapag-concentrate lamang sila sa kanilang pag-aaral. Maraming salamat po sa pagbibigay ng detalye sa amin ngayong umaga patungkol po sa Pasig City Pag-asa Scholarship Program, Vice Mayor Robert Jaworski Jr. Muli maraming salamat, sir, at stay safe po. Thank you po.